Okay, manunod tayo kay Bunyog, Enzo. Enzo Recto, kalaban ng katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nasupalpal ni Congresswoman Listro itong abogado ni Sara Duterte na si Attorney Torion dahil sa pag-file nito ng TRO o Temporary Restraining Order sa Korte Suprema na nagpapatigil sa pag-arangkada ng impeachment sa Senado dahil di umano ito ay unconstitutional at hindi daw dumaan sa tamang proseso. Ano naman po ang sagot dito ni Congresswoman Listro? Ayon po sa kanya, dumaan naman daw sa Okay, kahit po tayong tanghalian, kalabasa, sitaw, ginisa, saka brown rice. Meron pang danggit. Galing nga Cebu. Kahit po tayo. At habang kumakain, nanonood po ako kay Enzo Recto sa Bunyog sa YouTube. Tignan po natin ang pagpapaliwanag ni Congresswoman Luistro ng Batangas kung paano sinupalpal. Ayun dito, sinupalpal. Sabi niya si Attorney Torion. Yung Attorney Torion pong yun, yung abogado ni Apollo Kibuloy na manyak at Attorney rin ni Sara. Pakinggan natin sapagkat kung may impeach si Sara, gusto ko ito maging Vice President Ito, si Congresswoman Luistro ng Batangas. tamang proseso ang pag-impeach kay Sara sa Kamara. At hindi naman sila gumawa ng shortcut para madaliin ito. Buwelta ni Listro kay Torion. Anyway, para po sa iba pang mga sinabi nila, panoorin na po natin itong kanilang sagutan. Unahin na muna natin pakinggan ang sinabi ni Attorney Torion. There was violation of due process. Why violation of due process? The Vice President was denied prior notice and hearing prior to the filing of this fourth complaint. Okay? She was never informed beforehand that this new complaint is going to be filed against him. It is basic in our 1987 Constitution that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. How much more in an impeachment complaint which would seek a high government official elected by 32,208,417 votes. This is 32 million including our votes, which are... Sinasabi niya Attorney Torion, niluklok siya ng 32 million plus si Sara Duterte. Talagang nung araw sabi ni Sara, nung unang talakay ng impeachment na yan, ano po? Sabi niya, nakahanda ako, sabi ni Sara Duterte. Kaya saan naman in-impeach po? Kasi hindi may paliwanag. Saan niya dinala yung bilyon-bilyong pera ng Juan de la Cruz? Umatil siya ng hearing, hindi siya sumusumpa. Akala mo kung sinong makapangyarihan. Yung iba sumusumpa, siya ayaw niya sumumpa. Pag sinabing tumayo, siya hindi nakatayo, nakaupo. Ganyan pang estilo niya, Samantalang yung iba nakatayo. Nagpipray sila. Demonya ngayon. Dahil hindi kayang ipaliwanag kung saan niya dinala yung milyon-milyon pero bilyon-bilyon confidential fund. Nahungkat po yan. 125 million in 11 days. Yung galing kay Bongbong yun, nung pag-upo nila sa pwesto. Humingi siya kagad ng confidential fund. Kay Bongbong, si Bongbong naman, inaprobahan yung 125 million. Ang problema, walang resibo. Kung may resibo man,
Sabi ng COA, mga taong hindi buhay yan. Yung nakapirma, ang dami resibo. Not existed, sabi ng COA. Binerify nila sa Statistic Office. Yan, kaya na-impeach siya. Sabi ni Sara, nakahanda na yung aking abogado, yung aking team. Okay lang yan. Majority ng Pilipino, okay po ang impeachment. Kasi ang impeachment ay parahan para matanggal ang isang sitting vice president or president. Hindi naman siya magiging kriminal. Tatanggalin lang siya sa posisyon kasi nga hindi niya kayang ipaliwanag yung pera. Ngayon, sabi niya anda na. Aba, kundi ba naman sinungaling? Nuknukan na sinungaling. Ah, so maliwanag. Ba, kinabahan yata ang impakta. Bigla-bigla, ayan, nag-file sila sa korte na pinatitigil ang impeachment. Kita nyo? Akala ko talagang matapang. Ngayon, ito po yung talakayan. Itong si Torion, abogado naman ni Kibuloy yan, na nakakulong, rapist, manyak sa laman. Sinasabi niya, hindi raw konstitusyon. May impeach ba yan kung hindi konstitusyon na sinunod ng Kongreso? Kanya lang, yung sitting president na Senado, alagad ni Duterte yun eh. Si Chis Escudero ng Bicol? Ala. Okay. Going to be discarded, which are going to be marginalized or erased simply because of the unilateral actions of 200 individuals who think that they are above the law. So this is the essence of our petition, and we seek that the Supreme Court would grant us a temporary restraining order, restraining the Senate from acting on the impeachment complaint, and thereafter a preliminary injunction on the ground that doing so would cause grave and irreparable injury upon the people and upon our votes and upon our right as a citizen of this republic, knowing, and as a taxpayer, knowing that as taxpayer, if this impeachment complaint will not be stopped, they would... Itong si Torion, nang inuhuli ni General Torre na CIDG, si Kibuloy, ito putak ng putak nun sa Kindam, doon sa Davao. Ang daming ginawang kwento nito. Dapat ito, gumawa na lang ng kwento sa pelikula. Kung anong kwento-kwento. Pati si Bato, sumausaw. Sabi nga ni General Torre, hindi ko hahalis dito sa Kindam hanggat hindi ko dala ang hulo ni Kibuloy. Wala silang magawa. Bakit? General ba naman babanggayin mo? Si Sara nga, kinausap ang general na ito Kailan? Nung na-hospital, yung mga sinungaling niyang kliyente, pinadala sa investigasyon ng Quad Committee. Nagkanda-hospital sila, kakasinungaling. Anong nangyari? Yun. Pinadala na si general. Hindi makapalag si Sara. General yata yan. Hindi general problem yan. Totoong general ng taong bayan, si Nicolas Torre ng CIDG. Kaya ito si Torion, wala rin nagawa ito. Tuloy. Spend millions again just to divert our attention in crucifying the Vice President of the Republic of the Philippines without just cause. So that, in essence, is our complaint. Ina-explain kasi ang mga pagkakasasabis. Impeachment is imminent, so ano nga, it's gone by its own rules, by its own interpretations. And it's napakaiba niya. How will you explain? Sara daw,
Kinrucify. Like Jesus. Si Jesus pinako sa krus walang kasalanan. Etong kliyente niyang si Sarah. Oh. May impeach ba ng walang kasalanan yan? Itong abogadong ito, hindi rin marunong eh. Pati yung crucifixion ni Jesus, pinagkikalaman nila. Palibasa, itong kanyang kliyente, si Sarah, pinagtatanggol si Kibuloy na manyak sa laman. Ano sabi ni manyak? Ako ang Kristo. Ako ng Kristo. Oh, kita nyo. Ha? Dadaan ako. Kukuha akong bond paper dun sa labas. Kaya ganyan, ano? Anong klaseng abogado itong Toryo na ito? Siyempre, pag abogado, pera. Ha? Pera. Tuloy. Okay, let's explain na po kasi ang pinuturo kasi nila dapat na pwede na kayo mga signatures eh. Sa kahit sila separate paper yung mga signatures. Ano i-ano sa court na ito mga signatures na we're not verified by illegal business. Ayaw ko yung ba yung kumakalat kayo social media may mga sinasabi social media na the Congress were forced inside because of the so-called need na release kanila. Are you going to use that as a justification? Sino pa? Dagdag lang ako. Kasi may yung basis ng tanong mo, sir, na yung ginawa daw ngayong umaga, last-ditch desperate move to prevent the impeachment of VP Sara. Tama ba yung pagkarinig ko, sir? Alam mo kung bakit, tinanong ko sa'yo kung bakit tama yung pagkarinig ko? Akala ko ang tinutukoy mo, yung ginawa nila sa House, na kung tinama nila yung ginawa sa House, sang-ayon sa saligang batas, wala po kami rito, hindi kami magpapile ng petition for certiorari and prohibition. Kasi nga, hindi sinunod yung constitution. And that's the reason why we need to question is because we, as registered voters who voted for the Vice President, no, will make our vote inutil. Oh, ano Kasi gusto mo? kung successful yung impeachment na yan, mawawala ang silbi yung boto namin. Oh, Yun lang po ang masasabi ko doon sa sinasabing desperate. Talagang nakita nyo naman siguro ni Railroad yung proceeding. There was no debate, there was no deliberation. It was... ito naman si Degra. Dating MPRC ni Duterte. Digong. Wala ron due process. Pinatatawag nga yung kliyente ninyo eh. Pumunta ba siya? Nagpadala, attorney. Yung pala, may something sila. At sabi ni Tulpo, yung matandang Tulpo. Siya nagbulgar. May something sila nung attorney. Si Sarah. Kumbaga si Sarah, ACDC siya. Oh. Tapos, inimatay. Sabi ng taong bayan, kasi nagsisunod kaya inimatay. Na pinadala man susunod, yung staff niya, from Davao. Dahil sa pagsisinungaling, inimatay na naman. Siyempre, pag inimatay, anong gagawin mo? Dinadala sila sa ospital. Sa ospital ng gobyerno. Ito si Sarah, gusto niya sa private. Ibang klase, ano? Imbis na siyang sumagot, siyang pumunta para sagutin yung tanong ng mga kongresista. Ito sinasabi ng abogado nila. Si Torion at saka itong isang ito. Degra. Kayo po, nanonood ng video ito. Pinatawag si Sarang demonya ni Satanas. Hindi dumadalo. Dumalo sa Senado. Nakaganyan pa. Pinanunong pa. Ayaw niya sumumpa. Akala mo kung sinong powerful.
Ngayon, nandito na po sila sa ganyan. Akala, sabi nila, na daw yung kanyang abogado. Sabi ni Sara, ang dami pa nga nagbo-volunteer na abogado para ipagtanggol sa impeachment. Bakit nila hinaharang? Oh, sige nga, kung talagang handa kayo, kayong mga Dutertes, kampo ni Satanas, ba't nyo inaharang sa Supreme Court ngayon? Humihingi kayo ng temporary restraining order na wag muna sa impeachment. Oh, lumabang kayong patas. Yang si Torion at saka si Degra, kayong dalawang abogado kayo. Bulungan nyo ang inyong kliyente. Padaluin ninyo sa quad. Total, hindi pa naman eleksyon eh. Bukas pa naman ng quad o TRICOM ng Kongreso. Padaluin ninyo siya. Para once and for all, siya na sumagot. Kesa naman sa nagsisipaglubid ng kasinungalingan, kayong lahat. Ewan ko. Ano bang hindi gusto ng Diyos yan? Ang maglubid kayo ng kasinungalingan. Sumunod ang Kongreso ayon sa itinadana ng saligang batas na impeachment. Ang salita na nga si Enrile nung araw. Hindi naman magiging kriminal yan, sabi niya. Mawawala lang sa posisyon. Yan ang way of removal ng mga nakahupo, presidente, vice-presidente sa posisyon sa pamagitan ng impeachment. Oh. Total, sinasabi nyo naman, marami kayong bilang sa Kongreso, sa Senado. Di tuloy nyo. Once and for all, mabsuelto siya. Wala tayong magagawa kung mabsuelto. Pero pag guilty siya, tanggapin nyo rin ang katotohanan na wala na siya posisyon sa gobyerno in the future pa. Once na, kaya lang kayo naggaganyan-ganyan, ano kayo mga si Torion at saka itong si Degra, parang abogado ito. Kasi nga, nararamdaman ni Sara, ang Diyos pumapanig sa katotohanan. Dalawa lang pong kapangyarihan sa lupa, Diyos at Satanas. At wala pong kapangyarihan si Satanas pagdating sa Diyos. Sa tao meron siya. Pero pagdating po sa Diyos, lagot siya. Kasi papunta na siyang impyerno. Kasama sila. Duterte Sen, alay. Kaya ganun po, Sige, hanggang dito na lamang po itong ating munting video kasi may lakad pa po ako eh. May lakad pa kasi ako. Sige po, nagwadat lang kayo ng video ito, nasa maayos na kalagayan. God bless us all po. Like, share na share. Kayong mga mag-share din po kayo sa iba. Matauhan po sila. God bless us all. Tandaan nyo, ang konstitusyon, pag sinunod mo, ang Diyos masaya. Pag binali mo ang konstitusyon, ang masaya ay ang dyablo na si Satanas. Sige po.